Nag-iisip ka ba kung paano makatipid sa regalo ngayong Pasko? Don't worry, sagot na kita. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Okay, pag-usapan po natin bakit mahalaga na maging practical sa pagre-regalo. Alam mo, yes, ang Pasko ay pagbibigayan. Pero kailangan po nating isipin na wag naman sana maubos ang ating ipon. Ang tamang regalo po ay mula sa puso, hindi po sa presyo, ha? So ano gagawin po natin? Ito, bigyan kita ng magagandang tips. Number 1, DIY gifts. Kung mahilig ka gumawa ng mga magagandang homemade, masasarap na homemade cookies, 'di ba? Or if not naman, yung ikaw marunong ka mag-bake, marunong ka magluto, 'yan ang gawin mo, contribution na lang 'yun, 'di ba? Or if not naman, personalized things, personalized mugs. Kung gusto mo, magaling ka mag-gansilyo, 'di ba? Meaningful paggaling personal. Number 2, pagbigay po tayo ng mga essential items, practical ba? Eco bags, reusable water jug, 'di ba? Planners, nako. Yung mga pwedeng gamitin po, oo. And then number 3, gift bundles. Instead of bibili ka ng isang napaka-taas ng regalo, di ba, yung medyo mataas ang presyo, gumawa ka na ng bundle. Like for example, yung nakapack, di ba? Yung parang sa supermarket na nakukuha po natin. Nandun na po lahat. Spaghetti, di ba? Keso. Maganda po yan. O if not naman, ito pa ha. Kung teki ang pagbibigyan mo, pwede ka magbigay ng mga digital gifts. Pwede mga online subscription, discount vouchers, okay? Or if not naman, pinakamaganda niyan, kung pamilya ang pagbibigyan mo, group gifts na lang, di ba? Yung parang shared ang kanilang experience, board games, food trays, ayun. At ito lang tips ko lang po sa inyo sa pagbibili ng regalo. Okay? Kung gusto niyo bumili, mas maganda wholesale, wag retail. Kasi pag wholesale, may wholesale discount. Number 2, maghanap ng sale. Updated ka dapat sa mga 10, 10, 11, 11, 12, 12. Gamitin mo na yung powers mo. Number 3, maglagay ka ng limit at budget. Kunyari, ang limit mo lang para sa 30 tao ay 5,000. Diba? Hahatiin mo yung 5,000 pesos by 30 people. And syempre naman, huwag mahiyang mag-recycle. Oo, hindi. Kasi diba, may mga iba na hindi mo naman nagagamit. Diba? Unused item sa bahay. Pero maayos pa to. Pwede mong balutin, linisin, yan na lang ibigay mo, di ba? Alam mo, someone's probably unused item can be a treasure for another one. Wow, English yun na English. Kaya, mga kapatid, huwag kayong ma-pressure. Ngayong Pasko na sirain ang budget nyo. Tatandaan, ang regalo ay hindi lang kailangan magastos. Dapat maging espesyal. Yes! Sana naman na-encourage po kayo at nakapag-budget tayo ulit. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Greetings! Merry Christmas and a Happy New Year! Maligayang Pasko sa inyong lahat! Mga ka-branchies, mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin, sa programa at sa lahat ng programa ng Signal TV. Merry Christmas. Have a Happy New Year also. Pag-asa't liwanag ang laging laan at talunan ang mangyari. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Mary Jane Veloso nakabalik na sa bansa matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Anong una mong gagawin sa Pilipinas? Gusto kong magpunta sa simbahan, maraming simbahan. Ang pamilya naman ni Mary Jane Veloso emosyonal na muli nilang pagkikita. Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw mapipirmahan ang 2025 national budget sa naunang ipinangako niyang petsa na December 20. Malacanang kinumpirmang may mga probisyon sa budget na i-veto ni PBBM. Bagyong Kerubin, nagsimula na magpaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Agusan, inabandonang sanggol pinatay matapos mapagkamalang tiyanak.
At ilang miyembro ng media pinasilip sa mga eksena sa inaabangang MMFF entry na The Kingdom. Bossing Vic Soto, ibang-iba raw ang karakter dito kumpara sa mga dati niyang pelikula. The king's relationship with his children, with the people, with the whole nation. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsimula na magpaulan ang bagyong Kerubin sa ilang lugar sa bansa. Para sa update, magbabalita live ang ating weather mojo na si Francis Orso. Francis, ano-anong lugar ang naapektuhan ngayon ng bagyong Kerubin? Cheryl, kung kailan nga magpapasko sa kapahumabol itong bagyong Kerubin sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, nasa layong 195 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang sentro ng bagyong Kerubin. Habang taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Itinaas naman na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Surigao del Sur. Pero tandaan na yan ay para lamang sa lakas at epekto ng pagbugso ng hangin. Kaya kahit na mahinang bagyo ito, nagdadala pa rin ang bagyong Kerubin ngayon ng malakas na buhos ng ulan kasabay ng epekto ng shear line. Apektado ng heavy to intense rainfall o matinding buhos ng ulan na aabot sa 200 millimeters ang mga probinsya ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Northern at Eastern Samar. Kaya pinapayuhan ang mga kapatid natin na maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Base sa track and intensity forecast, mananatili ang lakas ng bagyo buong araw ngayong Miyerkules habang posibleng maging low pressure area na lamang ito bukas. Pero paglilinaw ng Pag-asa na huwag pa kampante dahil hindi pa nakikitang malulusaw ito. Kikilos kasi ito patungong West Philippine Sea kung saan pwede itong humugot muli ng lakas para maging bagyo. Cheryl, una nang sinabi ng Pag-asa Climatology Division na posibleng ito na ang panghuling bagyo sa bansa hanggang matapos ang taong 2024. Pero sinabi nila na kahit na ito na ang pinakapanghuling bagyo sa bansa, pwede pa ring makaranas ng mga malalakas na buhos ng ulan dahil sa iba pang weather systems. Cheryl? So Francis, kung sinasabi mo kahit na tropical depression lamang ang strength ni Kerubin, mananatili itong isang bagyo hanggang makalagpas at makarating ng West Philippine Sea. So ano-anong mga probinsya ang dadaanan pa ng bagyong ito? Cheryl, nakikita natin na posibleng humina nga ito sa low pressure area pero kahit maging LPA na siya, Cheryl, kikilos nga ito patungong West Philippine Sea at yung mga probinsyang maaring makaranas pa rin ng malalakas na buhos ng ulan kasi nakikita natin na up to 200 millimeters yung ulan na maaring maging dala nito kasabay ng shear line. Yung mga probinsya yan, halimbawa sa may Northern Mindanao, yung Caraga region, dito sa may ilang bahagi ng Misamis Oriental or sa iba pang bahagi naman ng Southern Visayas, including yung sa may Cebu provinces, hanggang sa makatawid din dito sa may bahagi ng Southern Palawan dahil yan yung mga areas na posibleng makaranas pa ng mga pag-uulan dahil nga sa epekto nitong tropical depression, Kerubin at ng shear line. Cheryl. So maliban sa shear line at itong tropical depression Kerubin, may iba pa bang weather systems na nagdudulot ng pag-ulan? Ano rin ang maaasahan na panahon sa buong bansa sa mga susunod na araw? Cheryl, bukod dito sa bagyong Kerubin at ang shear line, nakikita rin natin yung patuloy na epekto ng northeast monsoon, yung malamig at yung hangin na nakakaapekto dito sa mahilagang bahagi ng Mindanao. Pero o hilagang bahagi ng Luzon. Pero itong northeast monsoon ay maaring magdala rin ng mga pag-uulan lalo na sa may Cagayan Valley at ilan pang bahagi ng northern Luzon. At posible din yung mga localized thunderstorms o yung mga mauulap na panahon at maaring magdala ng mga pag-uulan dito sa ilang bahagi ng bansa, including Metro Manila, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Bantay sarado ng mga otoridad ang barangay Matinik, Lopez, Quezon para walang bumalik na residente matapos gumuho ang lupa doon noong Sabado.
Napinsala ng landslide ang mga bahay sa lugar. Sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau, epekto ng ilang araw ng pag-ulan. Kaya isinailalim na ang barangay sa state of calamity. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Dexter Fidelis, tagapagsalita ng Lopez Quezon Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat. Sir, patuloy pa rin po ba yung pagdami o paglaki ng mga bitak sa Barangay Matinik? Opo, dahil po dito sa mga patuloy na pag-ulan din, ay patuloy pong gumagalaw ng mahina yung lupa doon sa lugar. So ngayon po ay makulimlim, maulan pa rin po ang panahon dyan sa Quezon? Opo, patuloy pong umulan simula pa po nung Sunday, ma'am. Opo, at sa kabuuan, ilang bahay po ang nasira, saan ngayon nananatili yung mga apektadong residente? Ma'am, bali sa atas po namin po ng bayan, nung Sabado ho na itinuitawag sa amin, ay 15 bahay pa lang po yung na-record namin noong Sabado ng gabi. Pero sa utos na rin po ng aming punong bayan, Mayor Rachel Ubana, ay pinalikas na po lahat yung mga naando sa area at sa pilitan na po talagang dinala sa evacuation center. Nang yun po ay matatagpuan sa barangay hall ng Barangay Matinik, Lopez Quezon. 54 houses po ang totally damaged po. Sir Dexter, 54 yung totally damaged na bahay. Opo. Pero yun nga pong mga residente pinalikas na, gaano po karaming pamilya ang pinalikas at nananatili po sa mga evacuation center? Opo. Sa ngayon po ay may 56 families na po ang nasa evacuation centers at dahil po sa hindi na po pinayagan ng aming punong bayan na talagang bumalik doon sa kanilang dating bahay ang mga taong ito, sa rekomendasyon na rin po ng MGB, ay nananatili po sila ngayon sa evacuation centers natin. So may kumulang 130 individuals po ito. Paano rin po tinitiyak ng lokal na pamahalaan na wala nga pong makabalik o wala nang makapasok na residente sa lugar? Ayan, may isang team po ng kapulisan na naandoon sa utos ng aming punong bayan ay nanatiling nagbabantay doon. Kasama po ang mga kawani rin po galing sa MDRMO Lopez upang matiyak po na talagang walang makakapasok o kaya po ay makakabalik doon sa kanilang mga bahay po doon. Nasa dalisdis po ng bundok itong Barangay Matinik. Hindi po ba sadyang bawal magtayo ng bahay dyan, Sir Dexter? Ako, alam nyo Cheryl, talaga pong wala hong pahintulot o anumang permit o anumang dokumento na nagbigay ng pahintulot ang pamahalaang lokal sa pagtatayo po ng mga bahay doon. Bagaman, at dahil po ito sa kalapit din ng Riles, ay ang PNR po ay may tinatawag na temporary rights na naibigay sa ilan sa mga naandun doon sa lupa na kanatipilikan ng kanilang lugar. Oo. Paano po yan? Ngayon nga pong affected or nasa 54 na yung totally damaged and sinabi nyo na rin po na talaga namang bawal, saan po ngayon ililipat or maaaring tumira yung pong mga mahigit 50 pamilya na nawalan ng tirahan? Yan Cheryl, ang tiniyak ng aming punong bayan, Mayor Rachel Ubana, na maagad pong maaksyonan. Makatapos po ang ginawang assessment ng MGB nung linggo, agad-agad na matapos ang assessment ay nagpatawag po ng meeting ang aming Mayor Rachel Ubana upang mabigyan po ng permanenteng solusyon yung mga taong hindi na po makakabalik. Nagpahanap po siya ng lugar sa Barangay Matinik din po para po baga hindi ma-disrupt ng tuluyan yung livelihood ng mga aalis doon, ay nagpahanap po siya ng relocation site doon sa Barangay Matinik sa pamamagitan po ng punong barangay ng Matinik at ng hepe ng Municipal Planning and Development Coordinator. At ang magandang balita po doon, mayroon na po nakikita at makakausapin para permanente pong malipatan ng mga taong ito sa pagpipilit po ng aming punong bayan na talagang mabigyan sila ng maayos at ligtas na malilipatan. Opo. Ano pong tulong din ang ibibigay sa mga nawalan ng tirahan maliban po doon sa i-relocate sila?
May plano ho ba rin sila pong matulungan sa pagpapatayo ng kanilang mga bagong titirhan? Cheryl, yun ang medyo nagpapagaan po sa kalooban ng ating mga mamamayan doon sa Barangay Matinik ngayon na nasa evacuation center dahil araw-araw po na andun at dumadating ang ating punong bayan. Kahapon po, kasama ng punong bayan natin dito sa Lopez, ang aming gobernador, Dr. Helen Tan, na naghatid po ng tulong doon sa mga mamamayan doon. Noong mga nakalipas na araw po ay yung DPWS na ang concern lang po sana yung kalsada, pero dahil sa gusto rin nilang tumulong ay naghatid din po ng mga food packs doon sa ating mga mamamayan doon sa Barangay Matinik. Pagdating po naman sa livelihood, yung pong hanap buhay ng mga mamamayan doon dahil malapit din po sila sa tabing dagat, ay karamihan po ay pangingisda. Nakakapangisda naman po sila, yun nga lang po ay pag-uwi po nila ay wala po silang sariling tahanan na tutuluyan, maliban po doon sa evacuation center ngayon na kanilang napupuntahan. Patuloy po ang pagbibigay ng tulong doon. Yun pong naging problema noong sa linggo na nawalang daloy ng inuming tubig ay agad pong naaksyonan ng barangay at ng pamahalaang bayan na naipaayos. Kaya po nakakapagbigay na po uli ng supply ng tubig sa kanila. Marami pong salamat for the update, Sir Dexter Fidelis ng Lopez Quezon MDRRMO. Lusot na sa Kamara ang panukalang batas para ipagpaliban ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 198 na kongresista ang bumoto ng pabor, 4 ang tumutol at walang nag-abstain sa House Bill 11144. Sa ilalim nito, imbis na kasabay ng midterm elections, ay iuusog ng 1 taon ang parliamentary poll sa BARM. Iminungkahi ang suspensyon ng naturang halalan matapos magdesisyon ng Korte Suprema na alisin sa BARM ang probinsya ng Sulu. Pero kapag naisabatas ang panukala, mai-expire ang termino ng Bangsamoro Transition Authority at pipili ang Pangulo ng 80 bagong interim BTA members. Susunod, Mary Jane Veloso, inulit ang Christmas wish kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik mula sa Indonesia. Clemency, walang sala. Okay, bakit? Okay, sige. Kasi wala akong kasalanan. At Malacanang, kinumpirmang may mga ibibito na probisyon sa 2025 national budget kaya hindi muna ito mapipirmahan ng Pangulo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Balik Pilipinas na si Mary Jane Veloso matapos ang higit 1 dekadang pagkakakulong sa Indonesia dahil sa pagkakadawit sa iligal na droga. Sa kanyang pag-uwi, nanindigan ng Pinay na inosente siya sa ibinibintang sa kanya. Magbabalita si Rainiel Pawid. Bago pa man bumaba ng eroplano, nahilo at nagsuka pa si Mary Jane Veloso. Kaya naman bahagyang naantala ang kanyang paglipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Martes ng gabi na turnover si Mary Jane sa kustudiya ng Pilipinas. Gwardyado siyang dumating sa Jakarta Airport kasama ang ilang Indonesian authorities. Ate Mary Jane, kamusta ka na? Merry Christmas, ate! Pagkakita sa ilang opisyal ng Pilipinas, nagmano pa si Mary Jane kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Ilang sandali pa, biglang sumama ang pakiramdam ni Mary Jane. May laman ba yung tiyan mo? May laman? Hindi ka pa kumain. Nang humarap sa press con, purong bahasa Indonesia ang lengguwahe ni Mary Jane. Kinanta pa nila ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega ang Indonesian National Anthem. Mensahe naman ni Mary Jane kay PBBM, President Bongbong Marcos. Marcos Jr.
Maraming salamat po. Clemency, Mapawalang sala. mapawalang sala. Okay, bakit? Go ahead. Sige. Kasi wala akong kasalanan. Nais din ni Mary Jane na makasama ang kaanak na makapagdasal at magpasalamat sa kanyang pag-uwi. Opo, maagang pamasko. Anong una mong gagawin sa Pilipinas? Gusto kong magpunta sa simbahan, maraming simbahan. Sabi ng Bureau of Corrections, posibleng sa bisperas pa ng Pasko ibigay sa pamilya Veloso ang whole day visitation rights. Kinakailangan muna kasing isailalim sa 5-day quarantine si Veloso bago ipahalubilo sa mga bisita. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sa Correctional Institution for Women, nagkaroon ng pagkakataon si Mary Jane Veloso na makausap ang kanyang pamilya. Para sa update, magbabalita live mula sa Mandaluyong, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kumusta ang sitwasyon dyan at kumusta na rin si Mary Jane? Cheryl, emotional nga sina Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya magtapos silang magkita-kita dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa airport kasi, hindi sila pinagbigyan makausap si Mary Jane kanina. Pero pagkahatid dito sa CIW ay saka nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga kaanak na siya ay malapitan at makausap. Heto ang naging pahayag ni Mary Jane Veloso. Sana mabigyan niya na ako ng clemency. Okay lang po. 60 days kayo. Okay lang po. Importante kung mabigyan ako ng clemency. Para makasama ko na po yung pamilya. 15 years na po ako nakakulong sa Indonesia sa kaso na hindi ko ginawa. Pupursige ka sa kaso mo against your recruiters? Yeah. Binigyan ng ilang oras na magkausap ng pribado si Veloso kasama ang kanyang mga magulang na si Cesar at Celia, mga anak na si Mark Darren at Mark Daniel at iba pang mga kamag-anak. Sa huli, may request ang mga kaanak ni Mary Jane sa pamahalaan. Pakinggan natin. Meron po sana kami hiling. Hiling po namin kasi totoo lang po. Kahit kung hindi po umuwi si Mary Jane, ayaw po talaga namin makasama yung recruiter eh. Kasi po yung recruiter na yun, ayaw namin naman sa sumariwa sa alaala ni Mary Jane. Lahat ng nagdaan, nandito po pala yung recruiter. Kaya hinihiling po namin na sana po, hanggat nandito siya, huwag naman po sila pagtagpuin. Sa ngayon, mananatili si Mary Jane sa CIW ng 60 days pagkatapos ay ililipat sa mapagdidesisyonan ng Department of Justice na nararapat na kustodiya para sa kanya. Tuloy pa kasi ang pagbusisi sa kanyang kaso, lalo't nasa lengguwaheng bahasa pa ang mga report documents na kanilang nakuha mula sa Indonesia na kinakailangang matranslate muna. Dito rin malalaman kung paano magiging applicable ang Good Conduct Time Allowance Law sa kaso ni Veloso. Magkakaroon din ng pagkakataon na mabisita siya ng kanyang mga kaanak sa December 24. Cheryl, bagaman wala pang balita tungkol sa inaasam ng kanilang panig na clemency, pardon o parol mula sa pamahalaan, ayon kay DOJ Yusek Vasquez, entitled si Veloso sa mga pribilehyo at karapatan na nararapat para sa mga persons deprived of liberty sa bansa, kabilang ang mga ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes. Hindi matutuloy ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 national budget sa Biyernes. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, yan ay para bigyan daan ang pagbusisi pa sa nilalaman ng General Appropriations Act. Ito raw kasi ang pagbabasihan ng magiging direksyon ng bansa para sa susunod na taon. Mismong si PBBM daw ang nangunguna sa assessment ng pondo, kabilang ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya. Kasabay niyan, kinumpirma ng palasyo na ilan sa nakasaad sa national budget ang nakatakdang i-veto ng Pangulo. Pero hindi pa sinabi kung alin ang mga ito. Kabilang sa naging mainit na usapin ang zero subsidy sa PhilHealth sa proposed 2025 national budget. Pero una na ang sinabi ng state insurer na tuloy ang natatanggap na benepisyo ng mga miyembro sa kabila nito. Kaugnay niyan, makakausap natin si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at tagapagsalita ng PhilHealth. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish.
Magandang tanghali, Cheryl, and sa lahat ng ating taga-subaybay. Doc Ish, ngayong inanunsyo na po na ipagpapaliban muna ito nga pong paglagda sa national budget para mapag-aralan pa. Umaasa ho ba na mababalik ang subsidy sa PhilHealth? Well, Cheryl, kung ano man po ang magiging resulta ng evaluation at kung ano man po ang magiging desisyon ng ating Pangulo, yan po ay igagalang ng ating korporasyon gaya po ng pagrespeto natin sa naging desisyon ng Bicameral Conference Committee on the zero subsidy for PhilHealth. So, hintayin na lamang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Doc Ish, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasi lahat po tayo ay PhilHealth members. Pag pinag-uusapan itong zero subsidy, magkano po ba ang subsidiyang ibinibigay ng pamahalaan sa PhilHealth? Well, depende po yan sa numero ng mga indirect contributors na pinagbabayad ng premium bilang subsidiyan ng government. Doon po sa 2025 budget, doon po sa proposed national expenditure, ang hinihiling po natin is around 150 billion. Pero ang nakatalaga po doon sa Kongreso, sa lower house is around 74 billion at doon naman po sa Senate is mga around 60 plus billion. Pero noon nga po sa Bicameral Conference Committee ay naging zero budget po tayo. Zero subsidy. Opo, nitong 2024, ano po ang ibinigay ng pamahalaan? Ang naging, I think, I'm not so sure, Cheryl, on the figures, around 60 billion, I think. 60 billion po. Yes. Okay. Ngayon nga po na zero subsidy and we don't know kung ibabalik po ba ito sa pagbusisi po ni PBBM. Paano po ang epekto? Ano ang magiging epekto nito kung talagang zero subsidy po? Well, gaya ng nabanggit po natin, ay patuloy naman po na ibibigay natin ang lahat ng benepisyo and in fact, we are also expanding our benefits. Alam mo naman yan. At bago nga po matapos ang taon, ay meron pa tayong mga expanded benefit na i-announce and patuloy natin yung gagawin hanggang 2025. Gaya din po ng mga nababanggit, meron pong enough funds ang PhilHealth to support its operation and to support all the benefit payments. Pero hindi po biro yung mawawalang 60 billion kahit na kung pagbabasihan na lamang po natin yung gayong taon na budget. So you're saying na wala pong maapektuhan na miyembro bagkus ay talagang magpapatuloy pa yung pagpapalawak pa ng benefits na makukuha? Yes, Cheryl. Walang maapektuhang miyembro, lalong-lalo na kung sila ay mga indirect contributors or even our direct contributors po, walang maapektuhan. Patuloy po tayong magbibigay ng ating mga benepisyo at gaya nga po ng nabanggit ko, patuloy pa rin po ang pagpapalawak ng ating mga benepisyo para po mas maganda ang matatanggap na benepisyo ng ating mga miyembro. Sa ngayon po ay sapat naman ang ating pondo at kaya pong tustusan itong mga planong ito ng ating korporasyon. Okay. Kung kaya naman po pala ng PhilHealth kahit walang subsidy, bakit humihingi pa po tayo ng subsidy? Kasi sabi nyo nga po, kaya namang masustain, pati operations, makakalalawak pa nga po yung benefits. Well, yan naman po ay nasusulat sa batas na ang national government po ay magbibigay ng subsidiya para po sa bayad ng premium contribution ng ating mga indirect contributors. Kung matatandaan mo, ay yan din po ay naka-earmark galing doon sa revenues from the sin taxes. So, talagang taon-taon po ay humihingi tayo nung pong naaayon sa batas at sinusunod lamang po natin. So, kung ano man po ang naging decision, of course, this year, ng ating BICAM or ng ating Kongreso, both upper and lower house, ay iginagalang din naman po natin. Kung yung pong bulk nitong sinasubsidize po ng pamahalaan ay para sa mga indirect contributors, ibig sabihin po, ito po yung mga walang kakayanan na magbayad ng kanilang yearly membership or monthly na contribution po sa PhilHealth. Saan ngayon kukuha po
or paano makakabayad ang mga indirect contributors po na miyembro? Apo. Well, ito po yung ang mga indirect contributors po, yan po yung mga indigent natin, no? Yung mga 4Ps, yun, opo, kasamang senior citizens and PWDs. So, kung wala po na magiging subsidiya ang ating gobyerno para po dyan, yan po ay absorb na po ng korporasyon at gaya nga po ng nabanggit natin, ay kahit wala pong magiging subsidiya, ay patuloy naman po ang ating benepisyo. Hindi naman po natin sisingilin ang ating mga indirect contributors para sa kanilang kontribusyon. Okay. Pero ano po ang mararamdaman ngayon ng mga talagang nagbabayad na hindi po natin maikakaila, Doc Ish, na medyo nabibigatan po yung mga nagbabayad po ng kanilang PhilHealth membership sa 4%. Tama po ba? 4 or 4.5%? 5% 5% na tayo. Okay, 5% po. Opo. Yes po. Yung parang baka ang maging reaksyon ay, kaya nyo naman palang ilibre itong mga to. Bakit hindi nyo babaan yung aming contribution? Well, actually po, yung pong 5% na nasasaad sa Universal Healthcare Law, yan na po yung pinakamataas at yan po ay nangyari noong 2024. So wala na po tayong pagtaas pa ng premium contribution. Actually, Cheryl, meron pong nakapending bill, both House and the Senate, ng UHC amendment at kasama po dito ay yung pagpapababa ng premium contribution. Ano po ang inyong reaksyon sa sinabi ng Pangulo na hindi pondo ang problema po sa PhilHealth, kundi sistema? Well, gaya po ng nabanggit natin, siguro po it will serve as a challenge for the corporation na magpakitang gilas, especially this year, dahil nga po sa mga ganyang issues. At yan naman po ay sinisigurado ng ating kumpanya na talagang mag-expand po tayo ng ating benefits. Tayo po ay pumapasok na dun sa ating digitalization to make things more efficient and to make the system more efficient and effective po. Itanong na rin po namin ang napag-uusapan ding 130 million peso budget, Doc Ish, na inilaan daw ng ahensya para po sa inyong 30th anniversary celebration sa susunod na taon. Ano po ang masasabi nyo sa mga kritisismo? Well, yun pong 137.8 million are proposed activities at yun po ay proposed budget para nga po sa celebration ng ating 30th anniversary and the National Health Insurance Program Month. Yan po ay budget para sa lahat ng PhilHealth offices nationwide and scheduled celebration for the whole year of 2025. Pero yan naman po ay hindi para sa mga empleyado lamang, kundi kasama po yung mga activities together with the members, the employers, and the healthcare providers. Pero, again, gaya na nabanggit ko, yun po ay proposed and not yet final. At sa ngayon po ay upon evaluation po and re-evaluation and scaling down of the proposed activities, sa ngayon po ang ating maaaring i-propose na budget na lamang ay around 48.5 million pesos. Siguro po, Doc Ish, panghuli, ano po ang ating mensahe sa mga miyembro na nangangamba na baka nga po with all these issues na lumalabas at pinaplansya pa na maapektuhan yung kanilang mga benefits na nakukuha sa PhilHealth? Salamat sa pagkakataon, Cheryl, no? Pero gaya nga po ng nabanggit ng ating Secretary of Health, Ted Herbosa, at ng ating Presidente po, Mandy Ledesma, na patuloy po ang pagbibigay ng, ina-assure natin ng ating mga miyembro na patuloy po ang pagbibigay ng benepisyo sa ating mga miyembro at ito po ay palalawakin pa at mas pagagandahin pa ng ating korporasyon para mas malaki ang maging benepisyo ng ating miyembro. Huwag po silang mangangamba dahil wala pong mababawas or walang matitigil na benepisyo para po sa kanila. Marami pong salamat, Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth. Susunod, MVP Group tuloy-tuloy sa pagpapa-merry ng vibes ng Pasko ng mga nangangailangan. Pag-uusapan natin yan mamaya kasama ang ating mga kapatid sa Makati Medical Center Foundation.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hi guys, I'm Andre Felix from Play by Play on One News, wishing everybody a Merry Christmas to everybody around the world. And ang wish ko lang ay sana maging merry ang Pasko ng lahat, maging masaya, maging peaceful sa dinami-dami ng ating mga problema sa buong mundo. Ang importante po ang makasama natin ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay sa Pasko. At pinagdadasal ko lahat na maging masaya ang Pasko. Maliit man o malaki ang selebrasyon, importante kasama nyo mga mahal nyo sa buhay. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Ang Christmas wish ko po para sa ating lahat is that may we all have a roof over our heads, food on the table, and health to last us for the rest of our lives. Ako po si Cheska Leton-Calao of Play by Play. Tuloy-tuloy lamang po ang MVP Group of Companies sa paghahatid ng tulong para maging merry ang vibes ng Pasko ng mga kapatid natin, lalo na po yung mga napinsala ng sunod-sunod na bagyo. Katuwang po dyan ang Makati Medical Foundation sa pamamahagi ng medical mission. Para pag-usapan yan, mga kasama natin si Ms. Marge Barrow, ang Executive Director ng Makati Medical Center Foundation. Magandang tanghali, Ms. Marge. Good to see you. Nice to see you, Ms. Cheryl, after a while. It's Yes, been a while. oo nga po. Pero ito, hindi po tumitigil. Tuloy-tuloy, bihira man tayo magkitang dalawa, pero hindi tumitigil sa pagbibigay po ng tulong pag-a-assist ang MVP Group of Companies sa bawat sakuna. Pero ito nga po yung pinakahuli, yung sunod-sunod na bagyo na naranasan. Yes. Ano po ba, saan nag-focus ang Makati Medical Center Foundation? Okay. As you said, medyo sobrang daming pangangailangan din from the different communities that were affected. In our case, dahil nasa health kami, of course, nandyan yung mga surgical missions and medical missions. Medyo may bias kami sa Makati Medical Center Foundation for surgical missions. So those are missions that actually treat patients specific with yung mga may iba't ibang klaseng bukol, yung mga nangangailangan talaga ng surgery. Medyo mas life-changing din to dahil talagang yung ibang pasyente, kung makikita nyo, years and years na tinitiis nila, pero through these missions, we are able to help them out. Aside from that, of course, katuwang rin natin yung mga iba't ibang foundation, Alagang Kapatid, yung sa Tulong Kapatid natin, PLDT Smart, One Meralco, Metro Pacific, Maynilad. And we always work as a group when we enter into a community. So kanya-kanyang expertise, and sa amin, usually ang natutoka ay anything to do with health. And during disasters, usually mag-umpisa yan sa mga hygiene kits, mga med kits, etc. And then meron kaming tinatawag na hospital in a bike. Hospital in a bike? Oh, yes. So kung titignan mo, simpleng hospital siya, mountain bike, pero ang value nun is that it is equipped with something that's a little more than your usual first aid kit that is designed to stabilize a patient until professional help arrives. So yung hospital in a bike na yan, marami-raming communities Anong na laman yan. Anong laman Okay. yan? At sino? Oo. Sino rin? Hindi naman pwedeng kung sino Sino-sino lang lang. ang Okay. manehon ng bike. Oo. Correct. So, may kasama yung training. So, doon pumapasok talaga yung value added ng Yes. Makati Medical Center Foundation. So, we train very specific group of first responders in terms of how to use the different machines. Meron dyan, let's say, kung nabalian or, different medicines also as well. Anything na makakatulong sa kanila just to make sure that they are okay until madala natin sila sa hospital by ambulance. Pero soon, very soon, meron na tayong ilo-launch na hospital in a trike. In a trike Tricycle naman. naman. Okay, so medyo nagle-level up na yan.
it will now allow patients to be transported. And kung wala namang sakuna or disaster or need for them, any emergencies, pwede siyang umikot sa barangay, magdala ng medicines, mag-provide ng communication, information campaign on health and wellness. So medyo mas multi-purpose siya. Ganda. Gaano na po karami ang ating hospital in a bike and ilan ang target natin na hospital in a trike? Okay. Medyo mas mahal yung hospital in a trike. Pero yung bike, definitely, since we launched it over a year ago, nasa about 150 or almost, may target tayo every year na 100. As we say, tuloy-tuloy, hindi Paano lang... natin pinipili, Ms. Marge, yung mga pagbibigyan po natin ito? Aside from, of course, minsan nanggagaling sa kanila yung request when they hear about it, minsan word of mouth or biglang naiinggit sila, bakit yung barangay na yon meron at wala? Usually, we of course prioritize yung mga partner communities natin. So, and chine-check natin kung talagang magiging useful siya. Oo, kung may kakayanan, diba, kakayanan also. at talagang nangangailangan. Correct, Kasi hindi naman pwedeng magbigay nga tayo ng hospital in a bike, wala namang pwedeng respond. Correct. Ano po, wala namang pwedeng responder or baka yung iba, maganda po yan, yung bike at saka trike. Yes. Kasi alam po natin yung mga liblib na lugar talaga ay wala pong silang access sa hospitals. Especially kung may mga bagyo or disasters na ganito. Minsan yung mga roads talagang walang madadaanan, yung mga trees na natumba, etc. So, mas makukuha nilang madala yung tulong into the communities that were affected. Bukod po sa medical missions, and then of course yung ating mga relief goods, ano pa po yung ipinabahagi ninyong tulong para mas maging merry ang vibes ng Pasko ng mga kababayan po natin? Kahapon lamang, we had this huge event, big in a way that hindi lang po Makati Medical Center yung na-involved dito. It involved the entire MVP group, so the different companies, corporations that provided not just financial support, but technical and otherwise. Perfect timing na nag-turnover tayo ng tinatawag na Bagong Bayaning Mandirigma Casualty Care Center sa Viluna Hospital, or it's also now known as the AFP Medical Center. So happy and very merry ang vibes ng Pasko ng mga sundalo nating may sakit. Especially those that are confined doon sa tinatawag nilang third floor Delta ward na nandun lahat yung mga ortho cases. So ito ay isang state-of-the-art facility na kung tutuusin ay sabi nga nila kahapon, ang ating partners kasi dito ay yung Congressional Spouses Foundation Incorporated. So, ang guest of honor natin was the House Speaker, si Speaker Martin Romualdez. And sabi niya, parang mas maganda pa to sa Makati Medical Center. And true enough, mas bago siya. May mga equipment doon na sila lang yung meron. And meron na dong minor OR facility. May isang kwarto na talagang, I think, pag ikaw yung pasyente, ikaw yung sundalong nasugatan, mas mapapabilis yung healing mo dahil sa, ang feeling nga nila is, parang nasa Makati Medical Center or nasa iba't ibang hospital ng MVP Hospital Group sila in that area. So that's great. At hindi lamang yung wing na yan. Ang bilin ni MVP, Sir Manny V. Pangilinan, madadagdagan pa po ito para sa ating mga sundalo. May target pa kayo next year. Meron pa. First phase pa lang ito. So tuwang-tuwa na naman ang ating mga boss na natapos ito before the target date ng 90 days. So we were able to do it in about 2 months. So medyo nag-promise na siya na yung next sa 6th floor naman is yung Cancer Care Center. Medyo nakakalungkot. Findings are marami-raming mga sundalo, healthy as they are, find themselves all of a sudden sick with different types of cancer. And this is the first time that there's going to be a facility dedicated naman to treating different types of cancer for these soldiers. So, isa pa yan nga. Anong target natin dyan next year? Yes, definitely.
on paper, April, pero susubukan natin na Mas earlier. mapaaga ulit. Mas Kasi mapaaga nagsalita na ulit. si boss kahapon eh. Oo. Kaya yun. But yeah. At ayan po mga kapatid, ito po ay efforts po ng MVP Group of Companies. Pero syempre sa dami po ng mga kababayan natin na nangangailangan, hindi rin po namin kakayanin. Kaya po kami kumakatok sa inyong mga puso. Paano ba, Miss Marge, na magiging bahagi sila? Doon po sa mga nakapanood na, katatapos lamang po ng MVP Group Yes. Christmas Party Yes. sa Araneta. Yung pong first part po niyan ay umere na po sa TV5 nitong weekend at sa 1PH. May part 2 pa po niyan. Ang nangyari po dyan, lahat po ng MVP Group of Companies na pinuno po ang Araneta. Dahil bahagi po din ay nag-contribute. May mga contribution po ang bawat empleyado po ng MVP Group para sa mga kapatid natin na nangangailangan. At pwede rin po kayo mga kapatid. Ano man pong tulong ang maibibigay natin, maliit man yan, pag pinagsama-sama natin, maraming mga kababayan tayong matutulungan. Paano ba makakatulong, Okay. Miss Marge, ang mga manonood? Okay. Centralize lahat ng fundraising natin Yes. through our sister foundation, which is the TV5 Alagang Kapatid Foundation. So, kanina kasama ko lang yung executive director nila, si Miss Menchi. Hi, Miss Menchi. And if you can just send in your donation sa TV5 Alagang Kapatid Foundation, that would be the best way for you to be able to help us really share more of our blessings. Hindi lang ngayong Pasko, but even beyond. Ngayon pa lamang po ay inaagahan na po namin ang pagpapasalamat sa mga kababayan natin sa inyo pong pagtitiwala. Gamitin nyo kami. Ayan. Yes. Abusuhin nyo kami. Kami po ang inyong magiging tool para po ang inyong mga tulong ay maipaabot po natin sa mga pinaka nangangailangan po. Magtungo lamang po kayo sa Facebook page po ng Alagang Kapatid Foundation at doon po makikita nyo at nakikita nyo rin po, ilalabas natin sa inyong mga screen, yung pong QR code na makikita nyo, yung aming Maya account. Mayroon din po tayong iba't ibang bank accounts. I-check nyo lamang po sa Alagang Kapatid Foundation. Marami pong salamat for Thank you making very time much. and advance Merry Christmas, Miss Marge. Same to you. Maligayang Pasko and merry ang vibes ng Pasko natin lahat. Yes. Yan po, Mama, ang Executive Director, Miss Marge Baro ng Makati Medical Center Foundation. Magandang tanghali mga kapatid. Pinaalala ni Pope Francis sa mga kabataan na malaki ang maiambag nila sa pagbabago sa mundo. Sabi pa ng Santo Papa, kailangan ng mundo ang kontribusyon ng mga kabataan para mabago at maging maayos ang mundo. Ikaw kapatid, paano mo sinisimulan ang pagbabago tungo sa magandang bukas? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Makakatulong po ako sa mundo sa simpleng pagtapon po ng basura, pagpo at opo po, kung paano po ako dinisiplina ng magulang ko ng bata pa lang. Pagtulong din po sa mga nakakatanda sa atin. Kailangan may andyan yung good moral, magandang at saka yung pananampalataya sa Diyos, unang-una, and then yung magandang pag-uugali. At saka kung ano yung itinuro ng magulang, iyon at iyon pa rin ang kailangan sundin natin. Sa tingin ko, maging mabuti tayo sa kapwa. Turuan natin sila maging magkapwa-tao, maging mabuting bata, at saka maging responsable ito. Pagkakaisa, respeto, unawa, pakikipagkapwa, may takot sa Diyos. Ika nga sabi ng Panginoon sa Kristo, mahalin mong kaaway mo at mahalin mo rin sarili mo. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Alam mga kapatid, hindi pa man pinapalabas sa mga sinihan, good feedback na agad na nakuha ng MMFF entry na The Kingdom mula sa mga piling miyembro ng press at film critics na una na pong nakapanood nito. Narito pong report. In your remaining days as ruler, what more do you... Compelling!
at cinematic experience talaga. Yan ang ilan sa mga reviews sa highly anticipated Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Ano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Piling miyembro ng press at film critics ang naka-first look sa masterpiece ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions. Ayon sa movie critic na si Philbert D., solid drama ang The Kingdom. Epektibo aniya ang pagganap dito ni Bossing Vic Soto bilang si Lakan Makisig na nakakuha ng suporta sa iba pang cast. Para naman sa press member na si Alwin Ignacio, thought-provoking ang pelikula. At love niya ang kwentong reimagined Philippines. Say din ng blog na maganda ba? Action-packed, poetic, at undeniably epic ang The Kingdom. Sa panayam naman sa Esquire magazine, very dapper ang mga bidang sina Bossing Vic at Papa Piolo Pascual sa kanilang black suit. Dito, ipinagmalaki nila ang mga kakaibang ginawa sa pagbuo ng The Kingdom. Extraordinary. It's an out-of-the-box concept which makes it very special. If you can't picture the Philippines in a different kind of government, this would be it. Laki yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko. Wala sa tinta ng katawan, ang pinta ng puso. Kaya sa mga naghahanap na mapapanood sa mga sinihan sa Pasko, tamang-tama raw ito para sa lahat. Dahil din sa mapupulot na aral. The whole of the Philippines, it's for the country. The king's relationship with his children, with the people, with the whole nation, and people like mga tinatwa. Yeah. Tinatwa means outcast. Just a month after their engagement announcement, ikinasal na po si Eat Bulaga host Jose Manalo sa kanyang partner na si Mergine Maranan. Ginawa pong intimate beach wedding sa Boracay kahapon. Blooming ang dating EB Babe member sa kanyang spaghetti strap gown habang naka-pink suit naman si Jose Manalo. Invited syempre ang mga Dalbarkaz gaya ni Tito Sen, Bossing Vic Soto at Joey De Leon. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, yes, 7 days na lamang po. Pasko na, ang bilis. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Vibes ng Pasko.